We are calling on the public to report suspected electricity theft and electrical safety hazards through the eGov.ph platform. Hindi naman consumer ng kuryente ang gumagamit, pero sa consumer sinisingil. Ganyan ang system loss na nakikita sa electric bill ng mga consumer ng kuryente. Isa sa dahilan nito ay ang mga ninakaw na kuryente sa pamamagitan ng pagja-jumper o iligal na koneksyon at paggamit ng kuryente na hindi naman dumaan sa mga metro. Dahil dito, hinihikayat ng DOE ang publiko na mas paigtingin pa ang pagsusumbong sa mga nagja-jumper at issue sa mga wiring ng kuryente. Kabilang sa mga dapat isumbong ang illegal connection o jumper kung saan may kabling direktang nakakabit sa linya ng kuryente at hindi dumaan sa metro. Ang mga tampered meter o yung mga bukas at sirang enclosure, tinanggal na seal o pagbabago sa metro o koneksyon nito. At ang mga issue sa electrical safety hazard gaya ng mga kumikislap na mga kable, umiinit na metro, mababa o delikadong pagkakabit ng kable o iba pang mapanganib na kondisyon ng mga kable. Para sa mas madaling pagsusumbong, binigyang diin ng DOE ang paggamit ng eGov.ph app na maa-access sa smartphone. Piliin ang electric power concerns. Piliin ang uri ng concern na nais i-report, gaya ng illegal connection o jumper, tampered meter, o kaya naman electrical safety hazard. Piliin ang urgency ng inyong concern at ilagay ang kumpletong detalye ng inyong report. Maaari ring mag-attach ng mga larawan bilang ebidensya o karagdagang suporta sa inyong report. Kapag kumpleto na ang lahat ng detalye, i-review ang inyong report at itap ang report para ito ay masubmit. Pagkatapos mag-submit, itabi o screenshot ang inyong ticket number. Ito ang magsisilbing reference kung kinakailangang mag-follow up tungkol sa inyong report. At ayan, successfully submitted na ang inyong report. We also ask the public to report responsibly. Submit only what you have personally seen. Wag po mga fake news. Sa ngayon, paiigtingin din ng DOE ang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government o DILG, electric cooperatives at distribution utilities para mabantayan ang pagnanakaw ng kuryente. Isinusulong rin ng DOE na mula sa 5,000 pesos ay gawing 50,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling nagnanakaw ng kuryente. Wag na wag mo pang hayaan ang nagbabayad ng tama ang sumagot sa nakaw ng kuryente. Kung hindi tayo mag-report, tayo rin magbabayad yan. Wag nating hayaan na ang magbabayad at tayo na nagbabayad ang sumagot sa mga ninanakaw ng kuryente ng iba. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.